Makinig ka. Sasabihin ko sa'yo ng diretso to. Walang tamang panahon. Hindi siya darating. Uy. Hindi siya darating. Okay? Yung tamang panahon na iniisip mo, hindi ka dadating dyan. Yung pakiramdam na parang ready ka na. Yung sign mula sa universe. Diba? Yung internal alignment. Yung magandang itsura ng calendar mo na ito na talaga to, gagawin ko na. Wala lahat yan. Walang kwenta yan. Kaya kung maghihintay ka pa rin na dumating yan, halimbawa ngayon, 25 ka na, or kung ano mang edad mo, at kung sinasabi mo pa rin hanggang ngayon na next year ko na lang sisimulan, sasabihin ko sa'yo, hanggang dyan ka. Mali ang strategy mo. Mali ang strategy mo sa buhay, pare. Sa video na to, sasabihin ko sa'yo kung bakit walang tamang panahon. Kung anong totoong nangyayari sa utak mo habang nag-aabang ka at kung paano ka magsisimula sa loob ng isang araw lang. Kahit walang perfect condition. Ayos ba yun? Well, this is Josh Moyka. Tara. Ang advice na may tamang panahon, yan ang isa sa pinaka ayaw kong advice sa mundo. Kasi yung galaw na yan or yung pag-iisip na yan, yung mentality na yan, para sa akin, shield lang yan eh. Shield. Para hindi mo kailangang harapin yung mga katotohanan na nangyayari sa buhay mo ngayon. Para hindi mo naharapin kung bakit hindi ka pa nag-uumpisa. Ngayon, ito yung pattern. Makinig ka. Bata ka. Ang sinasabi sa'yo dyan, antayin mo. Bata ka pa naman. O, estudyante ka na. Sasabihin sa'yo, tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Fresh grad ka. Sasabihin sa'yo, mag-ipon ka muna ha. Empleyado ka. Bili ka ng bahay. Sasabihin sa'yo, may bahay ka pang inuhulugan. Mahirap mag-risk. Magulang ka na. May anak ka, may baby ka pa. Hindi ka pwede mawalan ng trabaho. Bawal ka mag-experiment sa buhay. Hanggang sa tumanda ka na, ang mangyayari, sasabihin sa'yo, wala na, mag-retire ka na. Diba? Yun ang tamang panahon. Tamang panahon ba talaga yun? O pinospone mo lang ng pinospone ng buong buhay yung dapat mong gawin? Ito, pinag-isipan ko to, bata pa lang ako. Ni-research ko. Sino ba talaga yung mga nag-umpisa na nagtagumpay? At anong taon sila? Ilang taon sila nag-start? Well, si Mark Zuckerberg, he's 19. Si Bill Gates, he's 19 also. Si Steve Jobs, he's 20. Si Elon Musk, I think he's 24. Si Andrew naman, early 20s pa lang, nag-start na siya. Sa Pilipinas, ako 16. Hindi ako naghintay ng tamang panahon. Even them, walang naghintay ng tamang panahon. Sila yung mga taong habang ginagamit ng iba yung panahon nila sa pagpe-prepare para sa buhay, sila nagbe-build na ng buhay. Nagfi-fail na. Umaarangkada na. Tapos, saka sila nagtagumpay. Yun ang tamang panahon. Yun ang dahilan ng mga taong ayaw mag-take ng risk. Tamang panahon. Para sa kanila, mas mabuti pa yung pakiramdam na naghihintay ka ng tamang panahon kaysa sa pakiramdam na mag-fail. Pero ang totoo, yung paghihintay mo ng tamang panahon, yun ang pinakamalaking failure na gagawin mo sa buhay mo. Hindi mo lang nakikita. Pangalawa, alam mo bang habang nag-aabang ka, may nangyayaring shift sa utak mo? Meron yan. Yung utak mo, hindi yan neutral. Okay? Yung kumpiyansa mo, bumababa yan habang hindi ka gumagalaw. Well, I'll explain it through science. Inaction breeds doubt. Yung pagkatigil mo, yung pag-pause mo, yung pagbagal mo, nagpapababayan ng tiwala mo sa sarili mo. Habang lumilipas ang oras, ang panahon, na hindi ka nag-uumpisa, nag-iiba yung internal narrative mo sa utak mo. Day 1, halimbawa, unang araw, mag-uumpisa ako next month. Nakalipas ang isang buwan. Mag-uumpisa ako, after na lang nitong ginagawa ko, kasi may iniisip pa ako ngayon eh. After na lang nito. The second month, day 60. Mag-uumpisa ako pag malino na yung mga idea ko. Day 90, 3 months. Siguro, hindi para sa akin to. Half a year. Saka na. Pag may oras na. 1 whole year ang lumipas, wala. Tahimik. Frustrated ka na at galit ka na sa sarili mo. Yan ang totoong cycle ng tamang panahon. Hindi mo siya nakikita kasi mabagal yan eh. Di ba? Pero year after year after year, you're getting weaker. Nagiging weaker yung tiwala mo sa sarili mo. At ito yung inverse. Ito yung kabaligtaran. Action creates clarity. Pag gumagalaw ka,
mas lumilinaw yung direksyon. Pag stuck ka, mas lumalabo. Yung taong nag-fail at nagtatry, mas malinaw ang pagtingin niyan sa buhay kaysa dun sa taong nag-iisip lang buong taon. Yung taong hindi nag-iisip at gawa ng gawa, mas malinaw pa yung naiisip niyan. Yung taong nagbe-build ng paulit-ulit at nag-fail ng paulit-ulit, mas malalim ang nagiging alam niya sa kabuuan ng pagnenegosyo kaysa sa taong nag-research lang ng buong taon ng marketing strategy, ng iba-ibang business ideas, di ba? Ngayon, ang mali, gusto natin ng clarity bago tayo gumalaw. Well, that's impossible. You can't learn to drive in a parked car. Okay? Yung galaw mo, yung magbibigay sa'yo ng clarity. And that you have to know. Kailangan tumatak sa inyo yan. Okay? Pangatlong point. Ang pangatlong punto ko, yung tamang panahon, may hidden cost yan. Yung mga magulang mo tumatanda. Habang ikaw, nag-aabang, sila tumatanda. Malapit na silang tumanda at nauubos ang oras nila. Palubog na sila habang tayo paangat pa lang. Sa kasabihan nga nila, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Tayo papunta pa lang, sila pabalik na. Hindi sila palaging nandyan. Pero alam mo na yung mga taong nag-aabang ng tamang panahon, sila yung may pinakamalaking regret pagtanda nila. Kasi hindi nila naabutan yung mga magulang nila ng matagumpay na sila. Na pwede pa pala nilang bigyan ng magandang buhay yung mga magulang nila. Pwede pa nilang bigyan ng masarap na pagkain. Pwede pa nilang bigyan ng magandang bahay. Habang makakashare ka pa ng tagumpay sa kanila. O tingin mo, pwede mo bang i-postpone yan? Pwede kaya? Pwede mo kayang sabihin na, saka na yan pag may pera na ako. Kung yun yung mga bagay na nakaakibat sa paggalaw ngayon, pwede mo ba sabihin, saka na? Tumatanda nga sila. Ngayon, sa pagdating ng pera mo talaga, yun ba, dumating na yung sinabi mo, saka na yan, dumating na. Wala na sila. Yun ang pinakamalalim na cost ng tamang panahon. Yung lolo ko, si Lolo Pedro, namatay nung 17 ako. Hindi niya nakita yung pinakamalalim na version ng tagumpay ko. Even the slightest, hindi. Hindi niya nakita yung planta, hindi niya nakita yung mga tao, hindi niya nakita yung milyones, hindi niya nakita yung mga taong nagbago yung buhay dahil sa akin. At yung sandaling yun, yung pakiramdam na sana mas maaga ako. Yan ang ayaw ko maramdaman mo. Kaya bilisan mong magtagumpay. Dapat nagpapanik ka. Dapat nape-pressure ka. Dapat nagagalit ka. Habang nandito pa yung mga mahal mo sa buhay, kasi pag wala na sila, hindi mo na matutulungan pa yan. Hindi mo na masasamahan pa yan. Yung next year mo, pag-isipan mo ng 2 beses. Kasi yung mga mahal mo sa buhay, hindi sila forever nandyan. Okay? Pwede ka mag-start ngayon. In 24 hours, sa loob ng 24 oras. Ito, paano? Step 1, pumili ka ng isa. Hindi 5, hindi 3 idea. Only 1 idea kung ano ang available. Yung pinakakaya mong gawin with what you have right now. Kung ano man yan, skill na pwede mong ibenta. Video editing, graphic design, copywriting, magluto ka, kahit ano. Just do it. Pwedeng mag-resell ka, kumuha ka ng products na pwede mong ibenta agad. Pwede mag-content creation ka, magsulat ka, gumawa ka ng video, mag-build ka ng audience. Basta isa lang. Walang sabay-sabay, hindi pwede yun. Step 2, gumawa ka ng action ngayong gabi. Huwag mo tutulugan yung idea mo. Hindi pwedeng bukas. Hindi sa weekend. Ngayong gabi. Kung skill naman ang gusto mong gawin, skill-based, manood ka ng 2 hours tutorial ngayon. Gawin mo. At i-post mo yung first attempt mo on how you're going to do it. Kung magre-resell ka, mag-research ka ng product. Maghanap ka ng 3 customer dyan sa DM mo, sa friends mo. Kung gusto mo mag-content, mag-post ka ng first video mo online ngayon na. Hindi importante kung maganda o pangit. Hindi importante kung walang nakakakita. Hindi importante kung ano magiging resulta. Yung importante, gumalaw ka. Ginawa mo at hindi mo tinulugan. Step 3. Commit to it. Commitment. Yan ang pinakahirap lahat ng tao. Commitment. Sige, itali mo yan. 90 days. 90 days of deep focus. Huwag ka madede-focus ha. Huwag ka madede-focus sa babae. Huwag ka madede-focus. Diba? Dapat walang break. Walang okay na yan. Walang switch sa ibang ideas tas yun naman yung gagawin mo. No. 90 days
Yan ang minimum para makita mo kung gagana ba o hindi. Yung iba nga nag-give up sa day 14, day 15, day 20. Pero hindi pa nila nakikita at nasusubukan yung pangatlong buwan, yung day 90. Ngayon, sukatin mo. Pag walang trend pataas, pag walang nangyayari sa buhay mo, baka mali yung idea. Baka oras na para mag-pivot. Pero hindi ka pwede mag-pivot hanggat hindi ka pa nakakarating sa 90 days. Yan ang totoong test. Walang tamang panahon, yung 24 hours starting tonight, yan yung tamang panahon. Ang pinakatamang panahon para magsimula ay ngayon. Bakit? Kasi bukas, mas matanda ka na. Okay? So ito ang summary ng lahat ng sinabi ko. Walang tamang panahon. Yan ay kasinungalingan. It's an alibi. Hindi yan darating. Habang nag-aabang ka, bumababa yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Mas mahirap mag-umpisa kapag tumagal na, lalo't tumatagal, okay? Yung mga magulang mo tumatanda, yung sandali na sana mas maaga akong ginawa, wag mo nang pangaraping mangyari pa sa'yo. Ayaw mo maramdaman yun. At pwede ka mag-start in 24 hours, ngayon na mismo, after mo mapanood tong video na to. Ang gagawin mo lang, pumili, gawin mo ngayong gabi, commit to it for 90 days. Yan lang. Ganun lang kasimple. And sa June 28, gagawa kami ng masterclass. Makina ng Pera Masterclass. It's online. 6 na speakers. Yung tatalakayin namin doon is yung exact frameworks, kung ano yung ginagamit ng mga matatagumpay, kung ba't nag-uumpisa sila agad, at kung paano sila nakakapag-umpisa at nadadala nila yung idea nila into success. At kung paano sila nag-uumpisa galing sa wala. Ngayon, ito yung totoo. Kahit panoorin mo yung masterclass ko, kung nag-aabang ka pa rin ng tamang panahon, walang mangyayari. Okay? Yung masterclass, para yan sa mga taong handa na maging tama yung panahon para sa kanila ngayon. Now, register dyan sa link sa baba. Naka-early bird tayo. Regular rate natin, tataas yan ng 1,500. It's cheaper today. So, decide ka na. Huwag mo nang habulin yung tamang panahon kasi ikaw na mismo yung tamang panahon. Kita-kita tayo doon. This is Josh.